Kasalukuyang wala pa ding gamot o bakuna na pangontra sa COVID-19. Matatanda ang naglabas ng pahayag si Pangulong Duterte kung saan binanggit niya na magbibigay siya ng 10 milyong pabuya sa kung sinong makakaimbento o makakagawa ng naturang vaksin. Matatanda ang umugong sa social media ang tinatawag na Fabunan Antiviral Injection or FAI na kung saan isang Pilipinong inventor ang gumawa. Matatagpuan sa San Marcelino, Zambales ang tinatawag na Fabunan Medical Clinic. Dahil sa mga nagkalat ng mga video sa social media sites, tinaguri ang miracle drug umano ito. Dahil sa dami ng sakit na kayang gamutin, nilathala ng isang doktor na si Dr. Willie G. Fabunan ang ilang impormasyon ukol dito. Sinabi niyang maraming taon na ang pinagdaanan ng antiviral na ito, wala pa man ang kasalukuyang pandemic na COVID-19. April 22, 2020 nang maglabas ng pahayag ang Malacanang kung saan ipinasusuri na ang Fabunan Antiviral Injection sa FDA. Inatasang magdeklara kung ito ba ay safe o hindi gamitin. Narito ang interview ni Erwin Tulfo kay Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque kaugnay sa nasabing impormasyon. Kakausap ko lang po kay Dr. Domingo ngayon. Ang sabi ko nga, bakit ba hindi napag-aralan yung sinasabing antiviral injection ni Fabunan at once and for all, magdeklara ang FDA. Ito ba ay safe to use or hindi? Kasi habang hindi ginagawa at hindi nagdedeklarasyon ng ganyan ng FDA, palaging ang daming mga naniniwala na baka ito na nga ang lunas. So sabi ko, pag-aralan na nga kung ano yan at magkaroon na ng pronouncement ng FDA dahil sa mga panahon nito, maraming nais maniwala, bagamat kinakailangan, siyensya pa rin ang umiral nang malaman natin kung yan ba ay banta o mabuti sa kalusugan ng ating mga kababayan. Nagbigay din ng pahayag si DOH Yusek Rosario Berhere kung saan nakabukas umano ang kanilang tanggapan sa kahit anong aplikasyon para sa posibleng gamot o bakuna sa COVID-19. Pinagsusumite din nila ang Fabunan ukol sa Fabunan Antiviral Injection. Yes sir, kami naman po ay bukas ang aming tanggapan, no? In even our Food and Drug Administration, bukas po magsasubmit lang po sila sa amin ng kanilang protocol, submit lang po nila yung kanilang application para ma-rehistro natin yung gamot, ma-evaluate po natin yan kung ito talaga ay safe, kung ito talaga ay epektibo, kung ito talaga ay makakatugon dito sa sakit na COVID-19. Kapag ginawa po nila yan, aaralin natin na maayos at titignan natin kung ano po yung tama na maibibigay nating abiso sa ating mga kababayan. Pero hanggang hindi po sila nagsasubmit sa atin, hindi po natin malalaman kung talagang totoo po itong mga sinasabi sa social media. Kaibigan, bilang opinyon sa nasabing usapin, maaaring marami pang kailangan ayusin ang mga Fabunan para mas maiproseso ng tama ang posibleng gamot. Isa ako sa maraming taong sumusuporta at pilit na naghahangad na bigyan ng pagkakataon ang mga Fabunan. Hindi man nalalaman ng lahat, pero maraming tao ang lubos na matutuwa at mabibigyan ng pag-asa kapag naipasa ito. Maraming salamat sa panonood at kung bago ka lang sa aming channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe. Click mo na din yung notification bell para mas updated ka sa mga susunod na video. Maraming salamat! Ang mga impormasyong inyong nabasa at narinig ay base lamang sa kung ano ang nilalabas ng panig ng mga Fabunan. Umasa kayong bibigyan namin kayo ng lehitimong impormasyon tungkol dito.